Ana. Si Anna Taylor, isang guro, at ang kanyang kasintahang si Paul ay nagtatalik sa kanilang apartment. Hindi nag-e-enjoy si Anna at mukhang malungkot, kaya tumigil na lang si Paul at nag-shower naman si Anna. Natanong ni Paul sa kanya kung masaya pa ba siya. Kahit na sinasabi niyang oo, halatang depressed at balisa si Anna. Pagkatapos makikita si Anna na nagtatrabaho sa likod ng mesa sa classroom. Malalim ang kanyang iniisip. Uminom siya ng mga tabletas at patuloy na nagtatrabaho. Nang maglaon, sa paglabas niya ng paaralan, napansin ni Anna na paisa-isang namamatay ang mga ilaw sa pasilyo. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa pinto habang ang buong pasilyo ay mabilis na lumulubog sa kadiliman. Labis na natakot si Anna nang biglang dumating si Jack at pinuksan ang mga ilaw. Masaya siyang makita siya at sabay silang lumabas ng paaralan. Nabanggit ni Anna na pupunta siya sa libing ng kanyang yumaong piano teacher. Iginiit ni Jack na sumama sa kanya. Tumanggi si Anna at sinabi na ang mga bagay na iyon ay hindi para sa mga bata. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Jack, iinom pa sana siya ng isa pang tabletas ngunit wala nang laman ng lalagyan kaya umalis siya para bumili. Sa harap ng butika, napansin niya ang isang hair salon at naisipang magpakulay ng buhok. Pagdating niya sa libing, pinagmamasdan siya ng funeral director na si Elliot at nagkaroon ng interes sa kanya. Habang tinitingnan ni Anna ang kabaong, nagulat siya nang makitang huminga ang kanyang guro. Naisip niya na namalikmata lang siya at naglakad na lang papunta sa kanyang kotse habang si Elliot ay patuloy na nagmamasid sa may bintana. Nang gabing iyon, si Anna ay nakikipag-date kay Paul na planong sorpresahin siya na magpakasal. Bago maghapunan, nagkasundo silang dalawa na hindi mag-away at mag-enjoy sa gabing iyon. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Paul kung paano siya inalok ng kanyang boss ng bagong posisyon sa malayong lugar. Kaya naisip ni Anna na nakikipaghiwalay na siya sa kanya. Nagkaroon sila ng pagtatalo at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Paul na mag-propose. Dahil sa galit, nasabi niya kay Anna na kapareho niya ang nanay niya na may problema sa pag-iisip. Hinabol niya si Anna ngunit pinaandar lang niya ang kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho palayo. Wala siyang pakialam na may dumaan na malaking truck sa tabi niya at sa halip na magmaneho ng maayos, nagsimula siyang mag-cellphone nang biglang napasigaw na lang si Anna at pinaikot ang manibela. Sa sumunod na eksena, nasa basement na siya ng punerarya ni Elliot. Nakahiga sa isang embalming table na may pasa sa ulo. Lumapit sa kanya si Elliot at sinimulang gupitin ang kanyang damit. Bigla siyang nagising. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Elliot na siya ay naaksidente at opisyal ng patay. Hindi siya naniniwala sa kanya kaya ipinakita niya ang kanyang death certificate. Hindi kumbinsido si Anna at gustong umalis, ngunit hindi siya makagalaw. Sinabi ni Elliot na ang lahat ng nagigising sa kanyang autopsy table ay in denial. Iniwan siya nito upang magpahinga at pinatay ang mga ilaw, habang kinukumbinsi ni Anna ang kanyang sarili na ito ay panaginip lamang. Nagising si Paul sa kanilang kwarto at napansin niyang nawawala si Anna. Inaalala niya kung iniwan siya nito at nagsisisi sa away nila nung isang gabi. Sinubukan niyang tawagan si Anna ngunit hindi niya alam na hawak ni Elliot ang kanyang telepono. Sumagot ang answering machine at ipinaliwanag ni Paul kung paano niya gustong pumunta siya sa Chicago kasama niya na hindi siya nakikipag-break. Hindi pinansin ni Elliot ang tawag at sa halip inilagay niya ang telepono sa isang paper bag. Hinanap ni Paul si Anna sa paaralan, ngunit wala ito kaya naisipan niyang pumunta sa bahay ng kanyang ina. Sinabi niya kay Paul na ang kanyang anak ay patay na at sinisisi siya sa pagpapahintulot sa kanya na magmaneho habang malakas ang ulan. Napaiyak na lang si Paul at hindi makapaniwala na patay na ang minamahal niya. Samantala, kumbinsido pa rin si Anna na hindi pa siya patay at nakiusap kay Elliot na palayain siya habang tinatahi ang sugat sa kanyang noo. Iginiit ni Elliot na siya ay patay na at nagpatuloy sa pag-iniksyon ng likido sa kanyang leeg. Tumunog ang doorbell sa punerarya ni Elliot habang nawala ng malay si Anna. Umakyat si Elliot galing sa basement at sinalubong siya ng nanay ni Anna. Nang bumaba sila para makita ang anak niya, hindi siya lumuha.
Sa halip, sinisisi niya ang kanyang anak sa pag-iwan sa kanya mag-isa. Bago siya umalis, hiniling niya kay Elliot na ibalik ang natural na kulay ng buhok niya para sa libing. Samantala, nagising muli si Anna at nagsisigaw na palayain siya, ngunit sarado ang mga pinto at walang ibang tao sa lugar. Kasabay nito, dumating si Paul sa punerarya. Hinihiling na makita ang bangkay ni Anna. Hindi pumayag si Elliot dahil hindi siya kapamilya. Habang nag-aaway ang dalawa, narinig ni Anna ang boses ni Paul at nagsimulang humingi ng tulong. Ngunit hindi siya madinig ni Paul. Pagbalik ni Elliot sa basement, nakita niya si Anna na nakaupo sa sahig. Tinanong niya kung minahal ba niya talaga si Paul at sinasabihang tanggapin na ang realidad na patay na siya. Hindi pa din matanggap ni Anna ang mga pangyayari. Habang nagdadalamhati si Paul, kumuha ng kutsilyo si Anna para subukang buksan ang lock ng pinto sa basement. Bigla na lang pumasok si Elliot sa silid. Ngunit inaayos niya muna ang thermometer at ibinababa ang temperatura ng aircon. Tinangka ni Anna na patayin siya gamit ang kutsilyo at hinayaan lang siya ni Elliot, ngunit hindi niya kinayang patayin siya. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ni Elliot kung paano niya nakakausap ang mga patay. Sinabi niya na trabaho niya ang tulungan silang mag-transition sa kabilang buhay. Tinanong niya si Anna kung bakit pinipilit niyang paniwalaan na buhay pa siya, kahit na hindi naman siya naging masaya. Nanlumo si Anna at napahiga na lamang sa mesa. Samantala, naghihilamos si Paul sa kanyang apartment nang biglang sumulpot si Anna na hubot-hubad. Lumingon siya sa kanya at sinimulang tanggalin ang kanyang puso mula sa dibdib. Panaginip lang pala iyon. Sa basement ng punerarya, dinala ni Elliot ang damit panglibing ni Anna na inihanda ng kanyang ina. Sinabi ni Anna na hindi pa siya handang mamatay at sinubukang makipagkwentuhan kay Elliot. Habang ginagawa ito, ang plano talaga ni Anna ay nakawi ng kanyang mga susi. Pag-alis ni Elliot, sinubukan niyang buksan ang pinto sa basement. Ngunit, napansin ni Elliot na nawawala ang kanyang mga susi. Mabilis siyang bumalik sa punerarya kasabay ng pagbukas ni Anna ng pintuan sa harapan. Tumakbo siya pabalik sa kusina. Hindi naman siya napansin ni Elliot. Sa kasamaang palad, naiwan niya ang mga susi sa pinto. Naisip ni Elliot na nakatakas siya hanggang sa makarinig siya ng mga ingay, kaya nagpasiya siyang silipin ang mga silid. Samantala, kumuha si Anna ng kutsilyo at tumakbo sa paligid ng bahay, umaasang makakahanap ng labasan. Nakahanap si Anna ng telepono at sinusubukang tawagan si Paul. Si Elliot ay tahimik na naglilibot sa bahay. Nang sagutin ni Paul ang telepono, nagsimulang humingi ng tulong si Anna, ngunit wala siyang naririnig at ibinaba ang telepono. Nahanap ni Elliot si Anna at patuloy na kinukumbinsi siya na patay na siya. Ipinakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin kung saan makikita niya kung gaano na siya kaputla at saka na lang niya naisip na baka nga talagang patay na siya. Habang nangyayari ito, nasa labas si Jack at nakita niya si Anna sa may bintana. Napansin ito ni Elliot, ngunit napangiti siya nang makita ang pagkakataong manipulahin ang maliit na bata. Tila tanggap na ni Anna ang realidad at agad silang bumaba sa basement para ibalik sa tunay na kulay ang buhok ni Anna, ayon sa kagustuhan ng kanyang ina. Si Paul ay nagdadalamhati pa rin at pumunta siya sa paaralan ni Anna upang kunin ang kanyang mga gamit. Sa kanyang mesa, nakita niya ang mga postcard at mga larawan na kinunan ni Anna habang nagpipiknik sila. Napaluha na lang si Paul habang ang mga alaala ay bumabalik sa kanyang isipan. Nadala siya ng kanyang emosyon at pinatumba niya ang lahat ng gamit mula sa mesa. Habang ito ay nangyayari sa school, tinatanong ni Anna kung umiyak ba si Paul nang makita siya at nagsinungaling si Elliot na nagsasabing hindi siya napaiyak. Samantalang sa katunayan, hindi siya nakita ni Paul. Pagkatapos, muli niyang itinurok ang dilaw na likido sa kanyang leeg. Sa paaralan, nakilala ni Paul si Jack at sinabi sa kanya ng bata na nakita niya si Anna sa punerarya na nakasuot ng pulang damit. Sinabi ni Paul na walang pulang damit si Anna, ngunit iginiit ni Jack na nakita niya si Anna. Nawawalan na ng pasensya si Paul at nang sabihin ni Jack na baka hindi na niya mahal si Anna, sinampal niya ng malakas ang bata. Hindi sumuko si Jack sa kanyang mga hinala at muling binisita ang punerarya. Pumasok siya sa loob at kinausap si Elliot.
Sinabi niya sa bata na ang mga patay ay naakit kay Jack dahil mayroon siyang kakayahan. At pagkatapos ay nag-aalok na turuan ng bata kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Habang nagmamaneho, nakakita si Paul ng pulang damit tulad ng inilarawan ni Jack. Naalala niya na si Anna ay may pulang damit at mabilis na nagmaneho papunta sa punerarya. Doon nakita niya si Elliot at iginiit na buhay pa si Anna. Sinabi niya na nakita siya ni Jack sa bintana, ngunit ipinaliwanag ni Elliot na ang batang si Jack ay madalas na bumibisita sa punerarya at may mapaglarong imahinasyon. Nagalit si Paul at pumasok sa loob, sinisigaw ang pangalan ni Anna habang tumatakbo patungo sa basement. Nagising si Anna sa sandaling iyon, ngunit hindi siya nagre-react, naniniwala siyang patay na talaga siya. Umalis si Paul at dumiretso sa pulis. Hinihiling na halughugin nila ang punerarya. Hindi siya sineryoso ng mga pulis dahil sa tingin nila ay nagdadalamhati lamang siya. Sa punerarya, nasa mesa si Anna at inihahanda siya ni Elliot para sa libing. Nagsimula siyang mag-open up sa kanya. Sinabi niya kay Elliot kung paano siya nagsisisi at nagnanais ng ibang buhay. Sinabi ni Anna na hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na magmahal dahil natutunan niya noong bata pa siya na ang pag-ibig ay makakasakit lamang sa iyo. Nang tanungin siya ni Elliot kung ano ang magpapaganda sa kanyang buhay, sumagot siya na gusto lang niyang maging masaya. Nagalit si Elliot at nagsimulang tanungin siya tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang relasyon kay Paul. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at hinayaan siyang umalis. Ngunit si Anna ay nanatili sa pintuan. Sinabi ni Elliot na ang mga tao ay natatakot lamang na mabuhay, hindi sa kamatayan. Kinaumagahan, nakahiga si Anna sa kanyang kabaong, naghihintay sa huling paghahanda sa libing. Bago matanggap ang iniksyon, hiniling niya kay Elliot na makita muli ang sarili sa salamin. Ibinigay niya sa kanya ang salamin at habang humihinga siya, nakita niya ang kanyang hininga na namumuo sa salamin. Napagtanto ni Anna na minamanipula lamang siya, na siya ay talagang buhay. Habang tumututol siya, binigyan siya ni Elliot ng iniksyon at siya ay muling nakatulog. Pagkatapos ay kinunan siya ng larawan ni Elliot. Sa libing, umiiyak ang lahat maging ang ina ni Anna. Hinalikan siya ni Paul at iniwan ang engagement ring sa kanyang mga daliri. Napansin niya kung gaano kalamig ang katawan nito at nagsimulang umiyak. Unti-unting tinatanggap na patay na talaga siya. Mabilis na sinara ni Elliot ang kabaong para walang makahalata na buhay pa si Anna. Nang umalis na ang lahat, inilagay ni Elliot ang larawan ni Anna sa dingding kung saan mayroong koleksyon ng daan-daang larawan. Ito ang lahat ng mga taong niloko at pinatay niya. Samantala, nagkamalay si Anna habang inililibing ng buhay. Sumisigaw siya at sinusuntok ang takip ng kabaong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Pagkatapos ng libing, nalasing at nagwawala si Paul. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na si Anna at kinumpronta niya si Elliot tungkol dito. Mabilis na umalis si Paul at nagsimulang magmaneho patungo sa sementeryo. Habang nagmamaneho si Paul, sumisigaw si Anna sa ilalim ng lupa at mabilis na nawawala ng hininga. Napansin ni Paul ang isang ambulansya sa likuran, ngunit nagpatuloy pa din siya sa pagmamaneho. Sa parehong kalsada, naghihintay si Elliot sa kanyang sasakyan kasama si Jack. Tumakbo si Paul patungo sa libingan ni Anna, hinukay niya ito at hinalikan siya. Ngunit nagising siya at agad na napagtanto ni Paul na isa lang pala itong panaginip. Ang sumunod niyang nakita ay si Elliot nakatayo sa itaas niya, sa mesa ng pang-embalsamo at ginugupit ang duguan niyang kasuotan. Tulad ng ginawa niya kay Anna, sinimulan din niyang kumbinsihin si Paul na patay na siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nakarating sa sementeryo dahil naaksidente siya habang nagmamaneho. Habang nagpoprotesta si Paul, lumitaw si Jack at pinagmamasdan ang buong proseso. Sa huli, tinurukan ni Elliot si Paul ng pang-embalsamo habang ang kanyang bagong biktima ay sumisigaw sa sakit. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.